Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ng advance happy birthday ang aming pamangkin na si Chacha del Rosario Mercado. At binabati ko rin ng happy 60th anniversary ang Highway Hills United Methodist Church sa Mandaluyong City sa paunguna ni Pastor Richard Paul Castrense. Magkita-kita tayo mamaya. Akin ding binabati ng ika-6 naman, ika-6 na taong anibersaryo. Sa araw ding ito, ang JCIM Carabao Beach sa Santa Maria, Bulacan sa pangunguna ni Pastora Dolly Calma. Happy listening kina Susan Isaac Tira-Tira ng Morong Rizal, Teresita Abedejos Licerio, Sara Laus, Ate Gladys Estadilla, Lynn Leonor, Sed Ang, kay Eva Yambao, Ate Nora Cabantog, Josephine Carino, Brenda Pangilinan, Cynthia Valencia, kay Ate Revi Soriano, Elsa Razon, sa aming kapatid na si Louie Rodriguez, kay Daisy Umali na nagdiwang din ng kanyang kaarawan magdidiriwang pa lang, at kay Ate Meli Cafuir mula sa Arizona, USA. Paano ba tayo magkakaroon ng matagumpay na buhay na magbibigay ng kagalakan sa Diyos? Ito ang pag-aaralan natin ngayon dito sa ating programang Karunungang Buhay sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesus nang siya'y tuksuhin ng dyablo doon sa ilang. Mababasa natin ito sa Mateo 4:1 hanggang 11. Hayaan ninyong basahin ko ang Mabuting Balita Biblia ng Mateo 4:1 hanggang 11. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. May tatlong mahalagang panuntunan
na iniwan ni Jesus kung paano tayo magkakaroon ng matagumpay na buhay na magbibigay ng dangal, luwalhati at kapurihan sa Diyos. First, take spiritual food as consistently as you take physical food. Wika ni Jesus sa verse 4 ng ating aralin, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Very consistent tayo sa pagpapakain ng ating tiyan, laging nasa oras, almusal, pananghalian at hapunan. At sa mga may sapat na budget, may merienda pa sa umaga at sa hapon. At yung iba nga ay mayroong pang tinatawag na midnight snack. Marami na ngayon ang health conscious, kaya't bukod sa regular na kinakain, ay kumakain pa o umiinom ng tinatawag na mga food supplements upang matiyak na manatiling malusog at malakas physically. Sa ngayon, ayon sa mga pag-aaral, parami ang mga Pilipinong nagiging obese, sobra sa timbang dahil sa sobrang pagkain. Ang malungkot, marami ring Pilipino ang spiritually malnourished dahil hindi pinakakain ang kaluluwa as consistently sa pagpapakain ng pisikal na pangatawan. Marami ay sa tuwing linggo lamang pinapakain ng kaluluwa at kung minsan pa nga ay pumapalya. Katulad ng katawan, kailangan ding pakainin ang kaluluwa o espiritu araw-araw upang manatili itong malakas at malusog. Sa katawan, ang main food ay ang bigas. Sa kaluluwa, ang main food ay ang Biblia. Pwede rin tayong mag-take ng supplements para sa kaluluwa, tulad ng pagbabasa ng daily devotional book, kagaya ng Unchanging Grace, na isinulat ng inyong lingkod at iba pang devotional books na available sa mga bookstores. Ang Biblia ay isang very powerful book sapagkat naglalaman ito ng salita ng Diyos na gabay natin sa matagumpay na pamumuhay. Mayroon nga na nagsabi na ang ibig sabihin ng Bible, B-I-B-L-E, ay Basic Instructions Before Leaving Earth. Kung susundin natin ang salita ng Diyos ayon sa sinasabi ng Biblia, tiyak na magtatagumpay tayo at mabibigyan natin ng pinakamataas na kasiyahan ang Diyos. Wika sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto at nakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. May magandang Sunday school song na ganito ang sabi, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ang isang taong malusog physically and spiritually ay magiging matatag sa harap ng mabibigat na hamon ng buhay. Kahit malusog ang iyong espiritu, ngunit mahina ang iyong katawan, hindi ka pa rin magtatagumpay. Natulad ng sinabi ni Jesus sa mga alagad, na hindi kayang magpuyat ng kahit isang oras man lamang sa pananalangin. Ganito ang sabi niya sa kanila, ayon sa Mateo 26:41, ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Second, trust that God can protect you, but avoid putting yourself in a dangerous situation.
Wika ni Jesus sa verse 7 ng ating aralin, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Alam ninyo, sumitas pa ng salita ng Diyos ang diablo upang tuksuin si Jesus. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Totoong sapat ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y pangalagaan. Gayunman, kung sadya mong ilalagay ang iyong sarili sa delikadong sitwasyon para mong sinusubukan ang kakayahan ng Diyos. Kung mataas ang iyong kolesterol, pero kain ka pa rin ng kain ng lechon, sa paniniwalang kapag ipinanalangin mo ang lechon ay mawawala na ang kolesterol nito para mong sinusubukan ang Diyos. Kung may delikadong lugar na puntahan kapag madilim na, sapagkat napakarami nang na-hold up doon, pero dadaan ka pa rin doon sa 10 oras ng gabi sa paniniwalang magpapadala ang Diyos ng mga anghel upang protektahan ka, abay parang sinusubukan mo ang Diyos. Batay sa tagubilin ni Jesus, ang pangangalaga sa ating kalusugan at ang ating kaligtasang pisikal ay responsibilidad natin bilang isang nilikhang pinagkalooban ng Diyos ng talino at kakayahang mamili o free will. Datapwat makakaasa tayo sa laging suporta at saklolo ng Diyos. Hindi tayo dapat maniwala doon sa tinatawag na fatalism. Ito'y ang paniniwala na anumang nangyayari sa buhay ng tao, lalo na kung ito'y masamang pangyayari, ay nauna ng itinakda at wala na tayong magagawa para ito'y iwasan. Hindi tama ang katwiran na kahit anong gawin mo, kung oras mo na ay oras mo na. Dahil inaalis nito ang ating responsibilidad sa sariling kaligtasang pisikal at iniiwan natin sa Diyos ang lahat ng pananagutan. Hindi lahat ng nangyayari sa mundo'y plano at kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa itinurong panalangin sa atin ni Jesus, ay may linya na ganito ang sinasabi, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Dito sa lupa, madalas, kalooban ng tao ang nasusunod kaysa kalooban ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa atin ay laging mabuti. Tulad ng sinasabi sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Maaaring tayo mismo ang sumira sa magandang plano ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapabaya. Third, worship and serve God only, not your possessions. Wika ni Jesus sa verse 10 ng ating aralin, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ito ang naging tugon ni Jesus sa diablo nang ialok nito sa kanya ang kayamanan ng mundo kapalit ng pagsamba sa kanya. Ang Diyos lamang ang tanging karapat-dapat sa pagsamba ng tao. Only God deserves our worship. Ang salitang worship ay isang Old English word na galing sa salitang worship, na ibig sabihin ay pagbibigay ng halaga. Wika sa Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos,
Karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Ang malungkot, maraming tao ang nahuhulog sa tukso ng dyablo sa pamamagitan ng higit na pagpapahalaga sa kayamanan kaysa sa Diyos. Kung kaya't ang kayamanan na ang kanilang sinasamba bilang Diyos. There are people possessed by their possessions. Kayamanan na ang kanilang naging identity kaysa bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Akala ng iba, ang kayamanan ng susi sa pagkakaroon ng isang matagumpay, makahulugan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na buhay. Kung totoo ito, bakit may mayayamang naging miserable ang buhay? Kung totoo ito, bakit may mayayamang nagpapatiwakal? Mahalaga ang sinabi ni Jesus doon sa Lucas 12:15. Ang buhay ng tao'y wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang Diyos lamang ang dapat paglingkuran, sapagkat siya lamang ang tanging Panginoon. Wika ni Jesus sa Mateo 6:24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa't hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Maipapakita natin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Ano mang gawin natin sa ating kapwa ay sa Diyos natin ginawa. Ano mang hindi natin ginawa sa ating kapwa ay sa Diyos natin Diyos natin hindi ginawa. Wika ni Jesus sa Mateo 25:40, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sa araw ng paghuhukom, gagawaran tayo ng hatol ayon sa ginawa natin sa ating kapwa. Ganito ang nasusulat sa Roma 2:5-11. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Dito sa kasaysayang ating pinagbubulay-bulay, matapos magtagumpay si Jesus laban sa panunukso ng dyablo, ganito ang naging ending ayon sa verse 11. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Ibig sabihin nito, lalayuan tayo ng dyablo. Mabibigo ang kasamaan. Sa halip, lalapitan tayo ng Diyos. Magtatagumpay ang kabutihan kung ang mga sumusunod ang susundin nating panuntunan sa ating buhay. First, we take spiritual food as consistently as we take physical food. Second, we trust that God can protect us, but we avoid putting ourselves
in a dangerous situation. And third, we worship and serve God only, not our possessions. Napaka-exciting ng mga maaaring mangyari, higit sa maaari nating isipin o hilingin man. Ang tagumpay na naghihintay sa atin ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Tayo na. Tayo'y manalangin. Banal naming Diyos, marami pong salamat sa panuntunang itinuro sa amin ng iyong bugtong na anak nang siya'y tuksuhin ng dyablo doon sa ilang. Kami rin po ay tutuksuhin ng dyablo upang agawin sa iyong mga kamay at hindi namin maranasan ang isang matagumpay, maligaya at makahulugang buhay. Tulungan mo po kaming manatiling tapat sa mga panuntunang ito na itinuro ni Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.